Hello, welcome to uh, Unicorn Princess Tarot. Collective love reading to. Collective, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading. Kung makaka-relate ka, makaka-resonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang, wag pilitin. Okay? Kung gusto mo, pwede ka naman magpa-personal reading. Jing Tarot Reader, siya yung pwede mong i-message sa Facebook. Yeah, that is for personal reading. What do we have here for collectives, please? Kung may babanggitin ako zodiac sign, energy lang yan, hindi yung mismo zodiac sign mo or no person mo. Okay? Ang importante yung reading, makarelate ka. Sana mag-comment kayo dyan sa baba, guys. Sobrang ma-appreciate ko yun. Start na natin, guys. Balik, kukunin ko muna lahat ng card na gagamitin ko sa reading. And then, tsaka ako i-read ng tuloy-tuloy. Karmic relationship na lagi ka naaalala. Evil eye. Huwag mo ipilit ang hindi pwede. Judgment is here. Masaya na ako. Maleta is here. Nag-aaway kami dahil sa'yo. Bottom of the deck, paano? Ano yung sitwasyon sa inyo ng person na ito? You do have here separation. Okay, and kukuha pa ako ng mga cards, guys. In the near future for collective. You do have your commitment. Receipt. Okay. Crickets, unconditional. Clarify this. What's with the unconditional? Single, what's with the commitment? Divine feminine, one more card. You do have your wish. Bottom of the deck, retaliation. So anyway, well, the way I see this, you might be thinking of something, meron kang iniisip ngayon na pwedeng may kinalaman with regards to your past and or a relationship wherein nag-end na or yung iba mag-end pa lang sa buhay mo. You're thinking na masaya ka naman na kahit wala itong person na ito, kahit wala siya sa buhay mo. Maybe nakapag-isip-isip ka, nakapag-nilay-nilay ka with the judgment, natauhan ka with regards sa situation mo, sa mga gusto mong mawala sa buhay mo, and maybe during this time, na-realize mo na kahit mawala itong maybe person na ito or situation na ito sa buhay mo, okay lang kasi kaya mo pala. Maybe you have already learned your lessons and pwedeng maybe yung iba sa inyo, you are ready to let go of something or someone in your life, ready ka nang mag-let go. And nakikita natin lagi mong naiisip na alala yung mga bagay na ginawa niya or maybe may something na nakakapagpa-push palalo sa'yo kung bakit parang gusto mo na talagang i-end yung isang bagay na ito sa buhay mo. And you do have your evil eye and maleta. Ito, this is showing to me as like pwedeng ikaw ito na sorry, this is your person wherein I feel like marami siyang ginagawa ngayon na pwedeng
unti-unti nang or maraming nangyayari sa inyo ngayon na unti-unting naiipon, like maybe, ah, pag-aaway, okay? So, sa nakikita natin dito, meron na talagang something na mahirap ayusin, and I feel like itong person na ito, feeling niya wala na. Feeling niya wala na, hindi na mababalik yung mga bagay na minsan ng meron sa inyo. Okay? Mahirap na ibalik yon. So, the way I see this, kung just in case na yung iba hindi pa nakapag-let go, just in case na ikaw ay magle-let go, maintindihan ng person mo. Maintindihan ng person mo. Because, ayun naipon na ng naipon yung mga pangyayari sa inyo na mahirap ng ayusin pa. Okay? And with the crickets, this is, especially separation, this is like, either nangyari na or mangyayari pa lang sa inyong dalawa. Dahil nga nagkakaroon na ng realization eh. Ano bang meron sa connection ninyo? Ano ba ang dapat gawin sa connection ninyo? At sa ngayon, mas maliwanag na yung pangyayaring mas mabuti pang i-end na lang kasi hindi na nag-work out yung relationship. Okay? And you do have share paano yung iba natatakot, anong gagawin, paano ito i-end. Okay, yung lalo na yung mga hindi pa nakapag-end. But you do have your stay optimistic about your love life. Alam mo na you have your guides, you have your angel guides. Alam mo kung dapat mong gawin sa relationship, sa connection na ito. And, especially, ngayon, yung ating eclipse na nagaganap. This is happening in the sign of Pisces. So, Pisces is a very spiritual. This talks about imagination, dreams, and mas na-heighten ngayon yung connection mo with regards sa spiritual eh. So, kung ano man itong commitment na ito with the receipt, kitang-kita mo na yung mga proof na dapat mong makita or mga dapat mong malaman, makita para matapos i-end, umalis na dito sa situation na to. Nakuha mo na yung mga kailangan mo. Honestly, nakikita kong energy with the receipt is parang yung nanggaling ka sa isang grocery store. So, what does it means? When you go to the grocery store, kasi, it's like parang pumasok ka sa isang relationship, nag-expect ka na may makukuha ka doon, etc. And ngayon, it's time for you to leave. Kailangan mo nang umalis. Lalo na nagpakita na sa'yo yung resibo. Ano gagawin pag nagpakita na resibo sa when you go to the market? Of course, kailangan mo na umalis. So, yun yung nakikita natin. Maybe a commitment in the future na we're in, may mga bagong wish and bagong goals na dadating sa buhay mo, pero kailangan mo munang umalis sa sitwasyon na yan. And you do have your single and unconditional, genuine, certain love. There's a person who is about to come into your life. Pwedeng wala pang mga action masyado tong person nito. With the crickets, wala pa, very silent, But, hindi mo naman kailangan agad nandiyan na siya, di ba? You have to heal yourself first bago pa completely dadating itong taong ito sa'yo. But, of course, you have to fix your situation, ayusin ang buhay mo, and then let go of the person na kailangan mo nang i-let go. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.